Sa likod. Hoy! Marcos, alis dyan! Marcos, September 21, 8 o'clock, umaga pa. Occupy EDSA! Alas 6 ng umaga. Walang uwian! Marcos, alis dyan! Marcos, resign! Marcos, alis dyan! Magandang hapon po, Governor Chavez Singson. Saludo po sa iyong prangka at tapat na pagpapahayag sa sambayanang Pilipino. And natutuwa po kami bilang mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirespeto din. Although retired na po sila, ng mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Delfin Lorenzana, General Hermogenes Espino. Nirespeto po namin ito at bumalik loob kaming mga rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time. Sa panahon ng former president. Kaya nabuhay po si Eric. No. We respect your call that the peaceful revolution against corruption must be led by the youth. Respetado po namin yun, Go. Pero ang direkta naming tanong, malawak din po ang galit ng mamamayang Pilipino sa darating na September 21, ibubuhos po nila ang galit nila. At iba't ibang kulay ng politika, ideolohiya at organisasyon. Subalit isa po ang common agenda. Tutuligsain at kukondinahin ang malawakang panunumbalik at malubha na paglaganap ng pandarambong at korupsyon sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ano po ang inyong magiging opinyon kung mananawagan ang iba't ibang sektor at mga grupo sa mapayapang pamamaraan, ngunit puno ng paninindigang ipinapanawagan ang punong kriminal na pananagutan ay dapat magmumula kay Marcos at kay Romualdez kasunod ng paniningil sa kanilang mga tauhan upang magkaroon ng aral ng kasaysayan at karanasan na hindi natin papayagang maulit at panunumbalik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon. And we will be on the streets peacefully. Are you joining, Go? Or are you, what is your opinion? Ako, iba gusto ko, pero yun, at kung yun ang kagustuhan ng karamihan, wala akong objection. So tuloy na ni Go. Tuloy ang September 21. Tuloy ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Governor Chavez Singson. Salamat po. Maraming po salamat sa iyo lahat. Ayun, mangyari po sanang magantay tayo. Isi-serve po nila yung pangmerienda po natin. Salamat po. Andito tayo sa Camp Aguinaldo. And so mayroong TMRU dito at ang kapulisan. Ito po yung ganap ngayon mga kababayan. Bumusina para sa pagkakaisa laban sa korupsyon. So may mga placard na din po dito na nakalagay. At ito yung bilyon-bilyon na ninakaw ng DPWH sa mga kontraktor at mga congressman. DPW 2024 projects. Nanakaw ba yun? Oh, magnanakaw yun. Opo, kilala ko yan, sir. Ayan si sir. May dala-dala siyang ano siya, placard niya. Ito, kinakabit na din po yung bandila. Kayo doon, layuan po ninyo yung kaliwa. Dahil yung kaliwa, meron pong agenda yan, manggulo. Meron kaming mga report na nakuha ngayon
na meron na silang mga tao na binayaran at pinag-inutusan na magdala ng bato, magmaskara ng muka, tapos manggulo at manakit. Pagka nagkaroon ng gulo, pwede nang mag-martial law. Ano? Hindi tayo para sa martial law. Hindi tayo para sa violence. Hindi tayo para sa rebellion. Para tayo sa katotohanan, katuwiran, kapayapaan, pagbabago. Para tayo sa ano ang tama. Let's hold them accountable. Let's allow the truth to come out. Hayaan natin, sabihin natin sa ating pamahalaan, hayaan nyo ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee magpatuloy para malaman ng Pilipino ang lahat na nangyari kahit na sino ang tamaan. Hayaan nyo para malaman namin lahat kung ano nangyari sa pera at sa pwestong binigay namin sa inyo. Sino ang mga nagtaksil, alisin, singilin, tapos bakuhon. Itigil na ang pork barrel system at insertions. Bawal na ang pork barrel, ginagawa nyo pa din. At baguhin na po natin ang mga sistema nagbibigay ng sobra-sobrang kapangyarihan sa presidente, sa kongreso, abusuhin ng pondo at kapangyarihan ng pamahalaan laban sa tao. Alisin na po natin yung mga kapangyarihan na yan. Palakasin natin ang taong bayan. Yan po ang ating balak gawin. So mga kapatid, tapos na po ako. Kailangan ng lumanding. Mananalangin po tayo. Amen? Ang Diyos ang magpapanalo sa atin. Yes! Amen? Huwag po kayong magkakamali. Sasabihin ninyo na hindi, galing kasi kami, natakot sa amin. Wala pong natakot sa atin. Ang Diyos ang kinatakutan nila. Meron pong inorganize ang mga sundalo, retiradong general, retiradong colonel, civic leaders, religious leaders, dito sa harap ng Camp Aguinaldo, Gate 4. Gate 4. Dito po tayo magtipon-tipon, magdala ng sariling kandila, sariling tubig, sariling pagkain, at sama-sama tayong mananalangin sa Diyos. Napatawarin tayo sa ating mga kasalanan at iligtas ang ating bayan. At sama-sama po tayong mananawagan at maninindigan sa ating mga namumuno sa pamahalaan, sa Kongreso, sa Malacanang, dito sa Camp Aguinaldo, mananawagan na itigil na ang korupsyon at yung mga sinabi ko kanina, at sama-sama po tayo mananawagan sa mga pulis at kasundaluhan na suportahan tayo sa ating panawagan sa pamahalaan na itigil na ang korupsyon at ganapan nila po ang kanilang mandato sa saligang batas na protektahan ang tao at estado laban sa mga abusado. Yan po ang aming panawagan ngayon. So Sunday, September 21, dito po kayo makakasiguro na kung pupunta kayo, itong pinoproblema natin, tapos na ito sa linggo. Amen. Sino masasama sa akin? Taas kamay. Tumayo po tayo lahat, mananalangin tayo. Wala nang politika dito. Wala nang pula, green, puti, blue, white, yellow, black. Wala na. Salamat po sa pagkakataon na ako ay makapagbigay ng isang napakalang pagkakataon bilang isang mamayang Pilipino. So ako po ay lumabas ngayon, no? Galing sa malayong lugar, pumunta lamang dito upang ihayag ang ating mga saloobin. At bago po, taos-puso akong nagpapasalamat sa Diyos. Dahil kung wala ang Diyos na gumagabay at nagbibigay sa atin ng patnubay,
Sabi na sa John chapter 15, verse 5, without me, you can do nothing. And then, our beloved Armed Forces of the Philippines, our Chief of Staff, General Browner, bilang isang ordinaryong mamamayan, sabi ng ating Panginoong Kristo, sabi niya, ako'y nasa pintuan ng iyong puso, tumutok-tok, kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pintuan, ako'y papasok sa inyo at muling makisalo. At sa gabing ito, puso po ang aking naging sandata. Ayon sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4-5, ang sandata ko'y kapangyarihan ng Diyos, nagpapaguho ng mga kuta ng mga kurakot, hindi sandatang kapangyarihang makasanlibutan. Sinusugpo namin ang maling mga korupsyon at pinapabagsak namin at binibihag ang maling prinsipyo na siyang nagpapahirap ng taong bayan. Isa lang po akong ordinaryong mamamayan, ngunit bakit naglakas loob akong magsalita ngayon at nananawagan? Dahil isa lang ang dahilan, dahil mahal na mahal ko ang bansang Pilipinas. Dahil sa bansang ito, dito ako isinilang at dito ako nagkamalay. Dahil mahal ko ang bansang Pilipinas, hindi ko hayaan lumubog ang bansang ito. At ang magtitiis ay ang mga darating na henerasyon ng mga kabataan. Alam natin kung gaano kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos nagpapaulan galing sa langit ng umulan. Nagpaulan ang Diyos galing sa langit. Nakikita yung kasabihan na walang natatago, na di nalalantad, at walang lihim na di nabubunyag. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, umulan yung trillion na budget, yung mga insertion sa GAA, yung napasa sa Enrollment, tapos na-insert doon sa GAA, General Appropriation Act, 241 billion na insertion ng pinaulan ng Diyos. Hindi nakita ang mga project, ngunit ang nakikita ang baha na siya nagpapahirap. Nung bumaha dito sa Maynila, tumutulo ang aking luha dahil nakita ko ang mga kabataan na hirap tumawid. Ang mga kabataan, biktima ng leptospirosis, maraming nagkakasakit dahil hindi sila makakatawid ng maayos dahil biktima sa mga gahaman at gahit sa kayamanan. Ano ba ang sinasabi ng Bible? Luke chapter 12 verse 15, mag-ingat kayo sa anumang uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan, sapagkat ang pag-ibig ng salapi ay siyang ugat sa lahat ng kasamaan. 1 Timothy chapter 6 verse 10, may mga taong naghahangad na magkamal ng salapi, ang kanyang pananampalataya ay nalalayo sa Diyos at ang kanyang buhay ay nasasadlak sa malaking kapighatian. Tingnan mo ngayon ang nangyayari sa ating paligid. Mahal naming Chief of Staff, kung may puso kang maawa, kung mahal mo talaga ang bayang Pilipinas, kung talagang ang iyong layunin ay pagsilbihan ang taong bayan, huwag mong pagsilbihan ang mga taong pansariling interes lamang ang tinitingnan, kundi ang interes para sa ikabubuti ng kanyang sambayanan. Kung titingnan natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, sobra na, tama na, gising na ang taong bayan, mulat na ang taong bayan.
bayan, mahal naming Chief of Staff, General Browner, kami ngayon ay kumakatok sa iyong pintuan ng puso. Kung talagang ang iyong pinakamandato ay protektahan at paglingkuran at pagsilbihan ang taong bayan. Ito, in the name of the Lord, suportahan mo ang taong bayan. Yan lang po at maraming salamat sa inyong lahat.